Me. Mag-special number lang nga Nino. Mag-special number kami, Joel. Siyempre, ne. Guys, isang magandang gabi po. Ito po si Brother Jack, Brother Joel. Ayan, si Kuya Richard. Si Kuya Nad. Ayan, Hello. Kaway kayo. Dito po tayo ngayon kila Kuya Singket. Ayun, may dalawang magkasawa. Ayan. Okay. Dito tayo ngayon mag-cell group. Ayan, thank you po sa mga supporter natin dyan, sa mga nanonood. Sa mga nanonood. At makapagbigay po kami ng encouragements po sa inyo. Nakalike ka ba? Ayan po. Malabang hinihintay po natin yung kasama natin. Yung magtuturo, wala pa. Wala. Ginawa kaming kain ito. Parang Po, muli po isa pong magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi naman po. Napakaganda po ng gabi po natin ngayon. Ayan, salamat po sa lahat po ng mga naririto. At siyempre sa may bahay. Ayan, salamat kay Ate Mina, kay Kuya Singket, kay Kuya... Ano na yung lagyo? Taliro. Ayan, Kuya Nakalagay Taliro, na. Tinda. Ayan, salamat po sa inyo. Video. Sa lahat po, siyempre. Video. At siyempre una sa lahat, salamat sa Panginoon na tayo po'y pinagkatagputag po rito sa lugar na ito. Tunay nga na hindi po aksidente na narito po tayo. Dahil meron pong gagawin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yun, salamat sa Panginoon at muli po ay palakpakan po natin ang ating Diyos. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y mawit ng papuri sa Panginoon. Music. Yan ang kantaan-taan. Kantaan-taan Amen. Praise God. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nang nababatid ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo lang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam sa aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Sige, paunahan tayo ni Tatay Mario. Yes, Padre Diyos. Pagkakilangan ng Diyos, pinupuri ka namin sa panamatan. Sa oras nito, Panginoon, kapulis po kami malapit sa iyo, Panginoon. Sa patuloy na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawa, naisip, nasabi, na itinutuloy kalingkuran sa iyo, Panginoon. Naman po, Panginoon, ang karamihan ng aming physical na katawan o aming po mga spiritual na buhay. Ay kami po nagpapalinis sa iyo sa mga oras nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad, sa paglilinis, sa buhay ng bawat sa pusa ni Panginoon. Lord, dahil nilalapit sa iyo ang gawa ito, maunahan niyo po kami mula ang pisa sa matapos. Huwag po, Panginoon, na siya may taas at maparangalan. At pumagod siya po, Panginoon, sa Panginoon. Ang kaunawahan ng iyong mga salita, Panginoon, ay aming tanggapin na nagmumula sa inyo, Panginoon. At patuloy
sa'yo, ang iyong lingkod na gagamitin na maghahatid ng magandang balita, kaligtasan sa mga sandinito, Panginoon, na gawin mo lang po siya, Panginoon, ng daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Kasi po nga maibahagi niya ang iyong magandang balita sa buhay ng bawat isa po sa atin. Nawa po ang bawat salita na ayun po maririnig kung mapupulay-bulayan sa mga oras nito, patuloy po namin itong may sa buhay at paging kalakaran po ang aming buhay pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon. Ang panawaan ng mga salita ay aming pagtanggapin na nagmumula sa iyo. At patuloy nga po, Panginoon, namin na po inaangkin ang ganap na kaisan at katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalabatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pagin po ang Panginoon at hindi ay makakalimut po tayo ng pagtoo. So, kung paano po siya binago ng Panginoon. Kung paano niya naranasan ang kagalingan mula sa Panginoon sapagkat ang Diyos po ang patuloy niyang inilagak sa kanya ang buhay niya. So, palakpakan po natin ang buhay ni Bapang Mar. Ang po sa ating lahat. Kung pagkukulong po ako ay tulong mga hospital. Alam po ng mga kapatid ko nung nagdala sa akin sa hospital, hindi na ako makakabalik ng buhay. Dahil sa tinignan nila sa akin, wala na. Pero po, nananalangin po ako kahit na po sa ating ay sa Panginoon. Kahit na hindi ko alam kung sino Panginoon ang tinatawagan ko dahil hindi pa ako nakakakilala sa ating Panginoon. Jesus. Pero sa po dahil alam niya po na siya ang tunay pong tinatawagan, inigit po niya ang ating panalangin. Amen. Amen. Pinauwi pa po niya akong buhay. Amen. Ngayon po, ito po, natayo po ako sa inyong harapan. At bonus pa po yung nakapagtrabaho pa po ako kahit ako sa Wokimen. Kaya po sa Panginoon lang po ang papulit. Amen. Ito ang Panginoon sa buhay ni Bapang Mar sapagkat napakabuti po ng Panginoon sa kanya pong buhay. So, sabi nga noon, medyo bumara yung suso ba? Suso ba pa? Yun, purihin ang Panginoon dahil noon nakala niya din na siya makakapagtrabaho pero dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon ay ngayon nagtatrabaho po siya ulit at alam po ay patuloy na pinagaling na po siya ng ating pong Panginoon. Amen po. So ngayong gabi ay meron pa sigurong isa. Ayan, talakpakan po natin ang buhay ni Kuya Richard. Vlogger. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Nakukwento lang po ako kung paano po ako binago ng ating Panginoon. Nung una po ay nung ako ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon ay marami po mga bisyo. At lahat po ng bisyo ay aking nasubukan. Kasi po yung mga mundong gawain po natin ay hindi po natin na maiwanan. At siya po ang nag-aari sa aking buhay po nung time na wala pa po akong pagkakilala sa ating Panginoon. At ngayon po at dahil po sa araw-araw po akong dumadalo sa ganitong pagtitipon, yun po at unti-unti po akong binago ng ating Panginoon. Dati po lagi po akong umuwi, lagi po akong lasing at minsan yung mga bata dala-dala ko pa pag ako'y nakikiinuman sa lapungan sa madaling alas gabi na ako nakakauwi. Yun at hindi ko po alam yung aking ginagawa po nung time na yun na makamundong gawain. At alas po minsan na madaling araw na ako nakakauwi, yun, tumatawag po si Ma'am Sol sa akin. Ko rin na kanay, kapamumuli. Pagsagad kay nga ala kana. Tatuloy mo pa mo rin kana. Potang kaya na, may nano ko pa na. Yun po. Nung una po, medyo
hindi ko po pasin yung gano'n pero unti-unti po akong binago ng ating Panginoon dahil po sa iba po talaga yung nakakarinig ka ng salita ng ating Panginoon. Ayun po at unti-unti po tayong babaguhin. Hindi naman po yung mabilis agad na babaguhin pero unti-unti po yun. Maano mo po sa sarili na magbabago ka. Ngayon po ngayon hindi na ako umiinom at yun po salamat po sa ating Panginoon at ako po ay binago ng ating Panginoon. Sa Diyos lang po ang purihan. Ng Panginoon sa ni Kuya Richard. Pagkat tunay nga na napakalaking tulong po talaga yung na tayo po ay dumadalo sa ganitong pagtitipon. Marahil dati, parang tinatawanan lang natin yung ganito. Parang minsan nasabi natin na boring. Pero hindi pala, ito pala yung pinakamasaya na dapat gawin. Sapagkat ito ang kalooban po ng Panginoon. Napakasarap sa isang pamilya na ang isang tatay ay nakakilala sa Diyos. Napakalaking pagpapala po yun. Blessing na blessing po yun. Kasi kung hindi na ito magiging alalahanin pa ng kabiyak o asawa. Dahil alam niya kung saan siya napupunta ngayong gabi. Alam niya, narito po tayo ngayon nagkakatipon para parangalan at sambahin, mag-aralan ng salita po ng Panginoon. Amen po. Amen. So, siguro hindi ko na po ito patatagalin at alam ko ay excited na po tayo para Meron akong pahabol. Okay. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating Panginoon po. At ako ay nagpapasalamat sa itong pag-uwi namin. Talagang napakalaking pribileho na ang nangyayari kasi Sister Agnes nagpush ng Don Watts. Kaya ako maraming ginagawa sa panahon ngayon ng Panginoon dahil kasi minsan inaabot kami ng 12, 14. So napalaking bagay, malaking impact ang ginagawa ng Panginoon dahil yung araw-araw na panalangin talagang napakahalaga sa isang pamilya. Biro mo araw-araw napapanalangin natin ang ating kanya-kanyang pamilya. Pangalawa, naipapanalangin natin ang ating bansa. Pangatlo, yung peace and order ng ating baryo. Katulad nito, lahat ng source of income, araw-araw na ginawa ng Diyos talagang pinapanalangin namin. Kaya talagang nakaka-inspire ang nangyayari tuwing umaga kasi napakahalaga talaga na ipanalangin natin ang ating lugar. Pangalawa, ang ating bansa dahil hindi naman lingid sa iyo kapag ang iba ngayon kapag dumating ang disaster talagang napakaraming nasasalanta, pumapatay ng tao, lumulubog ang bahay, hindi pangkaraniwan na disaster ang nangyayari. Kinakailangan talaga never stop praying talaga. Tayo ay idulog natin sa Panginoon ang ating bansa. Kaya napakahalaga ng araw-araw na ginagawa namin sa Don Watts. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kakanta ako ng isa para Itong kantan to napakahalaga. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Diyos na nagbigay ng tunay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan maihahayag? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, magawa mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Alam niyo itong kantan to napakahalaga kasi tayo nagkakaedad, di ba? Talagang darating tayo sa talagang tumatanda. So, minsan tayo nagkakasakit Kailan pa ba natin papupurihan ng Diyos pag namatay na tayo o mahina na tayo? Kinakailangan ito ng panahon na talagang tayo magpatuloy. At talagang gawin natin ang pinaka-the best. Ito na ang pinakamasayang buhay ng isang tao. Yung meron kang kinikilalang Diyos na tagapagligtas. Idagdag mo pa, may assurance ka. Assurance ng kaligtasan. Nandun ang lahat.
Siya ang provider ng pangangailangan mo. In every time na magkasakit ka, alam mo yung Diyos na tatawagan mo. Pangalawa, talagang napakasarap. Ang pinakamasayang tao ang kumikilala sa Diyos. Sabi nga niya apart from me, you can do nothing. Kapag ikay hiwalay sa Panginoon, talagang tunay na wala kang magagawa. Napakahirap mabuhay nang wala ka sa Panginoon. Kasi nararanasan ko bilang isang nagpapamilya, lahat tayo mga katatayan. Ano bang feelings mo pag malayo, hindi ka nakakonect sa Panginoon? Wala, hindi ka masaya. Lagi kang worried. Laging may gulo sa bahay. Yun ang yun ang takbo ng walang kinikilalang Diyos Kaya napakahalaga na meron tayong Jesus. Na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran sa ating mga buhay. Iniingatan niya yung pamilya natin. Talagang, ibig sabihin, talagang balot sila ng banal na dugo. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanya lahat ng parangal at ng papuri sapagkat kuningan sabi nga ng kanta, kailan pa kaya tayo maglilingkod sa Diyos? Ngayon na! Amen po! Ngayon na! Yung talagang may paninindigan, talagang may naipaglalaban po natin si Kristo sa buhay po natin. Amen! So ngayong gabi at muli po ay tayo po ay dumako na sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Hindi ko na siguro mapipigilan to. Yan, palakpakan po natin ng sa Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon at nakagawa tayo. Amen. Salamat po muli sa ating pong Panginoon at muli ay nagkatipon po tayo, nakita-kita ang mga katatayan, especially. At pasensya na po kayo, nahuli po ako dahil nabayo ako nag-antraktor. Tapos kinuha ko pa yung paleta, bumili pa ng pruto. Amen. At salamat po muli sa Panginoon dahil hindi niya na ako po hindi po makadalo. Amen. Kasi po kapag hindi po ako nakadalo, wala akong tatayo. At wala akong mensahe. Amen. Biro lang ko yun. Alam ko naman na andaho ang bawat isa sa atin upang sabi nga, ibigay ang buhay natin sa atin ng Panginoon at ibahagi ang kanyang mga salita. Amen. At salamat po sa pamilya pong ito ni Inda. At alam naman ho ninyo, hindi po ulit sa inyo na pamilya pong ito ay hindi na bago talaga. Kundi talagang nagsisimula pa lang kami, may gawain na ulit dyan sa kanila, Inda. Naalala ko nung kami mo yung gagawain ulit dyan. May balik ko lang. Pag bago maggawain, ay pakakainin ka pa ng puto ninda. At pagkatapos nyo magmerienda, ay maya-maya naman, hapunan na naman. Punta. At ganun po sila, ano po sa mga lingkod ng Diyos na pagtanggap sa kanila pong buhay. Kaya hindi naman ho nasayang. Tama ho ba? Yung kanila pong mga itinanim na binhi na galing ho sa Panginoon. Lahat ho tayo, sabi nga, ay gagamitin ho ng Panginoon sa iba-ibang mga kaparaanan at ang mahalaga doon ay ang Diyos ho ang napaparanglang ho natin. Amen. At sa Kanya lang ho natin na ibabalik ang ating pong papuri. Amen. Salamat pong muli at tapos na ho tayo. At muli ho ay nandito ho tayo para makinig ho ng salita ng Diyos. Alam ko po na handa ho tayo. Amen. At mahal ho natin ang Panginoon. Tama ho ba? At mahal din ho natin ang kanyang pamasalita. Amen. Hindi kasi pwedeng mahal natin ang Panginoon pero hindi tayo hindi natin minamahal ang salita ng Diyos. Hindi ho. Dapat po pag mahal ho natin ang Panginoon, mahal natin ang Diyos, dapat magmamahal din ho tayo sa kanyang salita. Amen? Siguro, narito ho ang pagbubulayan ho natin. Patungkol ho ito sa pagmamahal. Amen. Ay, napakaganda. Ang ating pong pagbubulayan sa oras pong ito mula sa aklat ho ni 1. Yan, katabi ho ni 2. At 3. 1. Kapitulo 21.
1, chapter 21, verse 15. Ayan, hanggang sa susunod po ng mga talata. Ito naman Amen. Sabi po rito sa John 21:15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang sagot ni Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. 16. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Muling sumagot si Pedro. Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyong ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Narinig po ba ninyo ang mensahe ng Panginoon? Amen. Amen. Naunawaan mo ba ninyo? Amen. Ito pong tagpupong ito ay yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Amen. At ito po ay muling nakasalamuhay niya yung mga alagad sa tagpupong ito. At dito po sa tagpupong ito ay tinanong ho ng ating pong Panginoon si Pedro. Tama ho ba? Si Pedro ho ba ang tinanong ng Panginoon? Amen. At ang tanong ho ng Panginoon na kung paano, sabi niya ay mahal daw ba ni Pedro ang ating pong Panginoon? Ano ang sagot ni Pedro? Opo, Panginoon. Isang beses ho ba? Pangalawang beses ho ba? 3 beses ho, di ba? Batay sa ating pong nabasa. Baga, paulit-ulit ho na tinanong si Pedro ng ating pong Panginoon na mahal ba niya ang ating pong Panginoon. Tugon niya. Alam niyo, madaling magsabi na mahal ho natin ang isang tao o diba, isang tao sa pamagitan lang ho ng ating mga labi. Tama ho ba? Madaling magsabi, bawa sa mga pamilya ho natin, mahal natin sa buhay, madaling magsabi. Tama ho ba? Madaling magsabi, I love you. Mahal, ba si Tatay Simeon, mahal kita, Tatay Simeon. Diba, madali. Pero yung patunayan na mahal ho natin ang isang tao, doon ho nagkakatalo. Doon ho nagkakatalo. Paano natin masasabi na mahal ho natin? Halimbawa, ang ating asawa, ang ating pamilya. Paano? Wala pa ho rin ang volunteer. Amen. Masasabi ho natin, mahal natin ang pamilya ho natin kung ginagawa ho natin yung tukulin ho natin bilang tatay. Amen. Ano ho yun? Siyempre, i-provide yung pangailangan ng pamilya. Tama ho ba? Kasi kung mahal natin ang ating pamilya at wala ho tayong ginagawa, pinababayaan natin, di ba? Mahal ba talaga natin ang pamilya natin? Palagay ko, hindi ho, ano? Maaaring sa labi, mahal. Pero yung talagang patunayan sa kanila na mahal natin sila, pero wala ho tayong ipinuprovide na pangailangan sa kanila, parang hindi ho tama. Di ba? Hindi totoo yung pagmamahal ho natin. Di ba? Kasi makikita ho natin ang mahal natin na ating pamilya kung pinuprovide ho natin yung kanilang mga pangailangan.
pinapaalalahanan natin yung ating mga anak kung sila ay, sabi nga, ay gumagawa ng mali, di ba? At sinusubaybayan natin lagi sila. Amen. At syempre, yung ating asawa, mahal natin ang ating asawa, di ba? Pakanin mo ang ating Siyempre, mga lupa. Ginagawa din na natin yung bahagi natin para sa ating asawa. Tama ho ba? Sa ganung paraan ho ba, napapakita ho natin na ang pagmamahal ho natin talaga sa ating buong pamilya ay totoo. Amen. Oh, salamat sa 3, 4. Yung 5. Hindi ba? Hindi ba? Pero lang ho. Napapatunayan ho natin yan. Hindi ba? Kapag, sabi nga, ginagawa ho natin yung tungkulin natin bilang tatay sa ating pong mga pamilya. Pag ginagawa ho natin sila, lalo tigit, tinuturo natin yung tuntunin ng aral ng ating pong Panginoon. Pagka ginagawa ho natin yon, talagang masasabi ho natin talaga na mahal ho natin ang ating pamilya. Kasi pinapakita natin sa ating mga gawa. Hindi magiging totoo yung ating pagmamahal sa ating pong kapwa kung wala itong kalakip na gawa. Tama ho ba? Sinabi sa kanya ni Jesus. Buti pa siya, tango ng tango. Kasi Gayon. talagang ganun ho talaga yung totoo. Ang ating mga- Amen. Paano may masabing kaluguran may matuwa mo? Nung may pakiramdaman kayang amano. Tama ho ba? Paano masasabi na mahal mo yung halimbawa magulang mo kung sinusuway mo yung kanyang mga utos? Maaaring mahal mo siya sa labi, pero pagdating sa gawa, siguro sa gawa, pagka gano'n ay malabo. Di ba? Kasi sinusuway mo. Ang tunay na pagmamahal sa mga magulang ay nandun ho talaga yung pagsunod. Pagpapailalim sa kanilang kapahamalaan. Amen. Kasi yun po yung utos ng Panginoon. Tama ho ba? Utos ho ba yun? Amen. Ano ho yun? Utos na yun. Pwede ba ninyong recite? Di ba? Sabi ho doon, mahalin daw natin ang ating mga magulang. Galang yung ama at ina. Di ba? Yun po ay may kalakip na gawa na diyabanggit po doon. Hindi sinasabing mahal mo lang, mahalin mo lang. Pero may kalakip po na gawa ho yun na sinasabi ang Bible na inutos ho sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Kasi sa ganung paraan ay pinapakita ho natin na talagang totoo ang pagmamahal natin sa ating pong kapwa. Ang tanong ng ating Panginoon ay tanong din ho sa atin. Mahal ho ba talaga natin ang Panginoon? Sagot. Amen. Kayo na ang Amen. sumagot dyan, ha? Nanggaling na sa inyong labi. Siyempre. Katulad ni Pedro, opo, Panginoon. Inuulit uli ng ating Panginoon. Joel, mahal mo ba ang Panginoon? Amen. Opo. Kadalaw pa lang Joel. Sige, sabay na kayo. Pangatlo, Mario, mahal mo ba ang Panginoon? Amen. Pero si Pedro, sa pangatlo, nalungkot ko siya. Alam ba, si Pedro, di ba, nung sumampalataya ang Panginoon, nung sumampalataya sina Pedro sa ating Panginoon, di ba, hiniwan ho nila yung kanilang mga panguhuli ng isda, tama ho ba? At ang inuutos ng Panginoon na ang huliin nila ay yung mga tao, yung mga walang pagkakilala sa ating Panginoon. Ginamit si Pedro. Pero nung namatay ho ang Panginoon, alam niyo ho ba, bumalik ho sila sa pangingisda. At dito po sa tagpong ito, binanggit ho ng Panginoon. At tinanong kay Pedro, na mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, sabi ni Pedro, handa mo bang iwan ang mga ito? Ano yung
pinapaano ng ating po Panginoon kay Pedro. Kung mahal mo o pakanin mo. Diba? Na siya po ay dapat magbalik Loob. sa iniutos ako ng Panginoon sa kanya na ang mga tao ang dapat po niyang huliin o alagaan. Kaya binanggit ko doon, sabi niya, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakainin mo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Yun po yung talagang dapat na ginagawa o ni Pedro nung siya po ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, dahil nagbalik ko siya sa pangingisda ho kasi Pangingisda. baga sa dati niyang buhay. Si Simon Pedro. Kaya siya po ay pinalalahan ng ating Panginoon sa tagpumpong ito at tinanong ng ating Panginoon kay Pedro na mahal ba talaga ni Pedro ng ating Panginoon. Kaya nung sa pangatlong tanong ho ng ating Panginoon kay Pedro, bigla ho siyang nalungkot. Kayo ba nalungkot ng pangatlong tanong ko sa inyo? Di ba? Minsan tinatanong ho ng ating Panginoon ang ating sarili na mahal talaga ba natin ang ating Panginoon? Di ba? Paulit-ulit. Kung maano nyo, pag nilay-nilayan ho natin talaga, pag ulit-ulit ho nagbubulayin natin, talaga bang mahal ho natin ang ating Panginoon? Ang tanong ho doon ng ating Panginoon kay Pedro. Diba? Kung mahal mo ako, pakainin mo, alagaan mo ang mga tupa. Sa atin, maaaring hindi ganun yung pagkatawag natin na magpakain ng mga tupa, alagaan. Pero ano kaya yung bahagi ho natin na inutos ho sa atin ng ating Panginoon? Lahat ho tayo may bahagi ho kung bakit ho tayo pinili at tinira ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Hindi po pwede na tinawag ho tayo, pinili ho tayo ng ating Panginoon na wala ho tayong bahagi. Meron. Naniniwala ho ba kayo? Lahat ho tayo may bahagi. Gaya ho ng katawan. Nakakita ho ba kayo ng katawan? Di ba yung katawan, may kanya-kanyang bahagi ho yan. Pero lahat ho yan ay may pakinabang. Tama ho ba? Nagagamit. Upo, daliri, kamay, ilong, kahit sarat ho yan. May bahagi ho na ginagawa ho yan. Di ba? Ganon din ho tayo. May binigay ho ang ating Panginoon na bahagi ho sa atin kung bakit ho tayo hinirang at pinili ng ating Panginoon. At yung bahagi na yon, yun yung tinatanong sa atin ng ating Panginoon. Kung mahal ho talaga natin ating Panginoon, dapat ginagawa ho natin yung ating bahagi na yun. Katulad ni Pedro, tinanong siya ng ating Panginoon na dapat alagaan niya yung pinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. Dapat gawin niya yung ipinapagawa sa kanya ng ating Panginoon. Sa ganung paraan, kapag ginawa ni Pedro yon, mapapatunayan talaga ni Pedro o ng ating Panginoon na talagang si Pedro ay talagang totoong nagmamahal sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ginagawa niya yung ipinapagawa ng ating Panginoon. Ganun din ho tayo, kung mahal ho natin talaga ang ating Panginoon, dapat gawin ho natin yung pinapagawa ho sa atin ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. Amen. Sa ganung paraan, papapatunayan ho talaga natin na talagang tayo ay totoo na nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kasi kapag hindi ho natin ginagawa yung pinapagawa na sa ating Panginoon at kabaliktaran sa iniutos ng ating Panginoon, hindi ho tayo tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Maaring sabi ko nga, sinasabi natin, madaling magsabi na mahal kita Panginoon. Pero mapapatunayan ho natin, makikita ho natin ito. Kung totoo yung ating pagmamahal sa Diyos, kung tayo po ay sumusunod
sa kanyang mga utos. Sabi ho ng Panginoon, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Susundin ninyo ang aking mga utos. Katulad, sinabi sa kanya ni Pedro, dapat si Pedro ay sumunod sa ating pong Panginoon. Amen? Malinaw ho ba? Amen. Hindi ko nahabain. Dahil malinaw ho. Di ba? Na sa ating pong mabuhay, sabi ko ay lahat ho tayo talaga may bahagi ho tayo sa katawan ng ating pong Panginoon. Kasi bahagi ho tayo sa kanyang iglesia. At ang ulo ng ating iglesia ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya dapat ho talaga nasa ilalim mo tayo sa kapamahalaan ng ating pong Panginoon. Di ba? Kapag tayo po ay nasa ilalim, ibig sabihin, dapat po tayo sumunod at kung ano yung ipinapagawa ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Di ba? Katulad sa pamahalaan, di ba? Kapag tayo po ay lumawa, nasa ilalim ng pamahalaan, dapat lang na tayo talaga ay sumunod sa batas na pinapatupad ng ating pong bansa. Kasi ho, tayo po ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng ating pong gobyerno. O yung isang namumuno, di ba? Ganun din ho tayo bilang mga iglesia ho ng ating Panginoon, dapat tayo po ay magpapailalim sa kapamahalaan ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Ano man yung minuutos, ipinapagawa sa ating ng ating pong Panginoon, dapat daw ho natin itong gawin. At tayo po ay masasabi ho natin na talagang tayo po ay totoo na nagmamahal sa ating Panginoon. Kapag hindi, fake ko yung ating pong pagmamahal sa ating pong Panginoon. Fake, huwad, hindi totoo. Tama ba Tatay Simeon? Amen. Amen. Ganun ho. At sa ating pong mga buhay, alam ko ho, na meron na ho tayong tinanggap mula sa ating Panginoon na mensahe na pagamat ito ho, sabi nga ay maikli lang ho itong ating pong napagbulayan. Pero kapag ito po ay ninamnam ho natin, nilasaan ho natin talaga yung tanong ng ating pong Panginoon kay Pedro na paulit-ulit, malalasahan ho natin talaga kung ano yung ipinapagawa sa ating mga ating pong Panginoon. Amen. Pinagpalang gabi po sa ating pong lahat at sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam ko, masayang-masaya po tayo ngayon. Amen. Dahil marami po tayong tinanggap sa Panginoon. Tulad po ng sagot ninyo, mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Paano natin masasabing mahal po natin ang Diyos? Kailangan sundin po natin. Kailangan sundin ang kanyang utos. Tinuturo ang kanyang mga utos. Hindi lamang po salita lang ng salita. Ipakita natin ito sa pamagitan po ng Gawa. gawa. Amen. Puri po Amen. na tayong lahat ay tumayo. Nakakamuwi. Amen. Tayo po ay umawit ng papuri sa Panginoon. Music ministry. Music. Sige, awitin po natin yung Salamat Diyos. Salamat Diyos. Salamat Diyos. Salamat Diyos sa pag-ibig mo. Salamat Diyos. Salamat Diyos sa tagumpay mo. Sa tagumpay. Kaligtasan. Kaligtasan ay natamo. Purihin ang pangalan mo. Salamat sa iyo. Salamat nga po, Panginoon. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoon. Tayo ni Brother Joel. Yes, Father God. Anan. Di po Ama, sa gabi ito, kami po ay nagpupuri at nagpasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat Amen. po Ama sa matagumpay na gawain, Panginoon. Amen. At sa,
at kami natapos, Panginoon. Sa inyong gabay at patubay, Panginoon, sa gawain ito. Naway palagi niyo po kaming bigyan ng Kalakasan. pag-asa, Panginoon, upang lagi kaming sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat din po sa iyong anak na ginamit na si Brother Jojo, Panginoon. Yes. Sa kanyang buhay, Panginoon, salamat po. At sa kanyang pag Pagtayo. tayo, Panginoon, upang maibigay at may share sa amin ng iyong banal na salita, Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Naway bigyan mo po siya palagi ng karunungan at katalinuhan, Panginoon. Yes. Kapahayagan, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. At sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Yes. Naway bigyan mo po sila ng matatag at payapang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Amen. At sa bahay na aming pinagdahusan, Panginoon, sa gabing ito, kay Sister Nina, Panginoon, at kay Brother Fernando, Panginoon, naway bigyan mo po sila ng Yes. kalakasan, Panginoon, Yes, Father God. sa pananalangin spiritual, Panginoon, Yes. upang lagi kanilang maalala, Panginoon, anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bigyan mo po sila ng siksik, liglig at mahapaw na biyaya, Panginoon, na magmumula lamang po sa inyo, Panginoon. Yes. Maraming salamat po, Lord, at sa aming pag-uwi, Panginoon, kung paano nyo po kami iningatan sa aming pagpunta rito, Panginoon. Naway sa aming pag-uwi, Panginoon, ay ingatan nyo rin po kami, Panginoon. Naway sa aming pag-uwi, sa aming pagsamantalang tahanan, Panginoon, kami maging ilaw, Panginoon, at asin, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, Yes. na upang lagi kang mapurihan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At binabalik ko po sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. Tayong pangal na aming Panginoon Jesus. Oh, I love you with a love. Dali niya. Lord. Amen. Ba, kinaya pa yung kumari ah. Hello guys, magandang gabi po. At muli sana po Yes. ay may natutunan po tayo ngayong gabi. At nakapagbigay naman po tayo ng panibagong kalakasan at patuloy na inspirasyon sa mga sa katabayan mga na nagpapalakas sa Yan, Panginoon. nagpapalakas. Amen! Amen. Yan, shout out po sa inyo. Shout Ayan. out sa mga katatayang Yan, shout out. masisipag Oo, shout out. sa gawain ng Panginoon. Patuloy na dumadami ang katatayan sa dako ng Barangka Outreach. Amen! Pinagpala ng Panginoon ang mga katatayan. Amen.